Madam Amy Marcos, nadulas. Nako, patay tayo dyan. Akalain niyo, 1 trillion ang budget ng impeachment laban kay Inday. Nako, grabe na to. Ito talagang ito yung sinasabi nating talagang hindi titigil ang lahat ng involved dyan sa impeachment kasi may trillion pala. 1 trillion, akalain nyo yun, laki-laking pera. 1 trillion ang gagamitin para doon sa impeachment ni Inday. Saan kaya mapupunta? Kaya pala nag-aagawan yung mga iba dyan na galing sa mga ng gobyerno dati. Kahapon may nag-file na naman ng isang pare na alam man ng karamihan kung saan nanggagaling yan. May mga kasamaan din dyan sa Congress ngayon ang ginagamit nila na pag-file ay yung findings din ng Quadcom. Nako, grabe. Alam mo ma'am, sabi mo marites yan pero kinabahan ka. Masasabi natin may katotohanan ng lahat ng yan kasi marites man yan or hindi, nasa kapihan ka, pinapanood ng maraming tao. Yung mga kagaya namin na makikitid ang utak kung ano yung nakikita namin dyan dito sa social media, napapaniwala kami kasi yun yung taas ng respeto namin sa inyo dyan sa Senado at sa Congress. Kung ano yung sasabihin nyo, pinapaniwalaan namin, diba? Ngayon sabihin nyo marites yung naririnig nyo, 1 trillion ang budget ng impeachment laban kay Inday. Nasabi nyo na, kinabahan pa kayo. Nako madam, nagtatanong lang naman kami, ano ba ang kasalanan ng Duterte sa inyo, sa Marcos? O na kayo magkaibigan kayo ni Inday, pero kung kami ang titingin na maliliit na tao, mga maliliit na civilian, talagang ang punot dulo na mga nangyayari ngayon ay galing sa inyong pamilya. Ngayon kahit sasabihin namin kayo na mga Marcos, wala kayong utang na loob. Hindi nyo kami masisisi kasi simula sa simula alam namin yung pagsuporta ng Duterte rather, no? Totoo naman yung sinasabi ni Inday kung hindi lang naging tandem niya si BBM, hindi yan mananalo. Hindi yan mananalo. Nung nanalo siya, ano na ang ginawa ninyo? Ano na ang ginawa ng kapatid mo, tsaka bayaw mo, tsaka pinsan mo? Wala nang ginagawa kundi sisirahin ang pangalan ni Tatay Digong at Inday kahit saan. Pero sa ginagawa ninyo, sa ginagawa ng mga kapatid nyo, sa ginagawa ng lahat ng mga galamay ninyo, hindi nyo may pababagsak ang Duterte. Mas lalong lumalakas. Pag matuloy impeachment na yan, tignan ninyo, walang dadaan, walang makadaan na sasakyan sa lahat ng lugar. Lalabas ang tao. Makikita nyo yan. Ngayon pa nga lang hindi nilang kahit nga sa mga kali survey, mga survey na lumalabas yan sa ibang walang yan. Pero tignan niyo mga vlogger na uncut yung survey nila. Sino ang puso ng bayan? Sino sinisigaw ng bayan? Duterte. Kasi nakita niyo na extrajudicial killing. Yan yung kung walang ganun, ano ba development ang mangyayari sa Pilipinas? Simula sa simula na may presidente habang kami may malay na dito sa Pilipinas. Wala namang tamang puro na lang. Lalo na ngayon, kita nyo ang PhilHealth, wala, zero subsidy. Ang AFE na dapat na yan ang bibigyan ng malaking pondo, dinawasan.
Paano yan kung atakin tayo ng China? Sila dapat na binubuhay natin dyan eh. Sila dapat na binibigyan ng lakas eh. Kasi sila ang tatayo para sa bayan. Mga congressman na yan, tatago yan. Hindi yan makipaglaban. Yang mga sundalo na yan ang magpapakamatay para sa bayan. Bakit binawasan ng budget? Hindi pa tayo nagagalit dito, mga kababayan. Pero nababadrip lang tayo dito sa mga nangyayari. Sa kabila ng ang taas ng bigas, ang taas ng lahat ng bilihin, dito pa rin yung nangyayari. Impeachment pa rin laban kay Inday. Hindi naman ganun kalaking pera yan. Mas malaki nga yung pera na nanawawala dyan sa flood control na yan. Hanggang ngayon hindi namin nakikita yung mukha ng flood control. Kita nyo? Ayan po yung panoorin natin, guys, yung impeachment na by budget na 1 trillion. Saan ba galing yun? Nandilimos ba daw sila ng 1 trillion? Ma'am, dun sa third impeachment complaint against BP Sara na na-file today. Meron nga di ba? Saktong-sakto. Oo. May mga malisyoso nga nagsasalita na fundraising na nga daw tong budget na to para sa 1 trillion impeachment. Bigla akong kinabahan. So, Ha? itong budget gagamitin for the impeachment 1 trillion daw ang inaasam-asam na lilikumin para pambayan. Oo. Alam mo, ang daming marites, hindi ko alam. Totally without basis, but it's been maritest. So, ma'am, personally, may preparation ka na sakaling umakyat dito sa Senate yung impeachment? Wala. Wala akong preparation, Pero kasi alam ko kung anong gagawin ko. Nakausap na kayo ni Vice President Sara since yung outburst niya. Oo naman. So, how was it, ma'am? Pero Pwede- hindi ako oo naman. Pero ma'am, ano nakikita? Pero hindi pa kami nagkikita Kasi, ewan telepono ko. lang kayo nag-kausap, ma'am? Ha? Yung since yung... Kung maalala, kung nakita ko siya, kailan ko siya nakita? Pero ma'am, since nung outburst niya... Kasi panay punta niya sa Davao. At ako naman, wala nang ginawa kundi lumipad sa kasulok-sulukan ng daigdig. So, pero parang tigil naman ngayon. Ano yun, ma'am? May na-workout kayong ceasefire? Parang tigil naman yung sagutan ngayon ng Presidente tsaka ni Vice. Tulad ng sinabi ko, pinagdadasal ko na lang silang lahat. Pero ma'am, ano nakikita mong senaryo? Aakyat kaya sa Senate yung impeachment complaint? Maraming nagpupumiglas, hindi ba? Pero para sa akin, napakalungkot, napakasama para sa ating bansa. Kadami-dami na nating problema. Hindi ba dapat tutukan na lamang yung bigas, yung mga issue ng kuryenteng sintu-sintu at napakamahal? Hindi ba dapat tutukan na lang natin ang ating mga pobreng mga sundalong hindi bibigyan ng kung ano-anong kailangan nila sa West Philippine Sea. Ang daming problema. Hindi ba dapat tutukan na lang yun? Ba't dadagdagan pa natin? Ma'am, ito nga yung Fitch rating, ang sabi nila, a prolonged and fierce Marcos Duterte feud could cause fiscal and economic risks. Tama, for nabasa the ko rin yan Philippines. na talagang hindi siya maganda sa ekonomiya. Siyempre, iiwas yung mga nag-i-invest, lokal man o dayuhan, dahil walang kasiguraduhan Di siyempre, kinakabahan sila mag-expand, kinakabahan sila mag-invest. Sayang parang inggit na inggit ako sa Malaysia. Bilyon-bilyon na ang linagay ng Google, ng Intel, ganun din yung Thailand. Bakit tayo nahuhuli? Vietnam, parang ang laki-laki na ng foreign investment nila. Although, sinasabi, may pumapasok rin dito, pero yun nga, napakalalaki ng mga IT investment sa kanila. Ang ganda Pero ma'am, before may marami nagsasabi na pwedeng may mahalagang role kang gampanan dahil close ka kay BP Sara and then kapatid ka ng Pangulo. May mga appeal na mag-intervene ka para ma-address yung, at ma-prevent yung matagal at matinding bangayan between the two highest leaders of the country. Tulad ng sinabi ko, pinagdadasal ko na lang sila kasi marami yatang nambubuyo So hanggang dasal na lang ma'am gagawin mo. May himala.
Okay, Mayan. Ma'am, sorry, last on my part, babalik ako isa lang sa budget. Sir, ma'am, how can you be sure na pag binalik kunwari sa BICAM ay maaayos? Same members lang naman yung BICAM. So yung nagtutulak ng AKAP, andun din sila, ma'am. And Tama. for sure, di rin naman sila papayag na mawala yun po. I think for that reason, nabanggit na nga ni Pangulo na magla-line item veto siya kung ano man ang mangyari. Kaya parang dapat matauhan na yung mga nagtutulak ng AKAP. Sinabi na ng ating Pangulo wala yan sa NEP, wala yan sa dating budget. Bakit biglang sumulpot yan? Okay, from GMA7. Darlene. Sen, first time ko kasi narinig yung sa 1 trillion na narinig nyo lang po. Follow up ko lang kung yung sinasabi Wala, ninyo na, katsismisan lang yun, na mga narinig ninyo tungkol doon sa allegedly Hindi nirelease ko nga na alam 1 kung ano trillion yung para sa trillion, impeachment. ilang bang zero Nakapasok yun? yun sa budget? Sinasabi nila? Hindi naman ganun. Napaka-literal naman nun. So, paklarify lang po. Ano po ba yung mga... Hindi, biro lang yon. Chismis lang yon. Marites lang. Marites lang. From Abangan ang susunod na kabanata. Ma'am, dun sa third impeachment complaint against BP Sara na na-file today. Meron nga di ba? Saktong-sakto. Oo. May mga malisyoso nga nagsasalita na fundraising na nga daw tong budget na to para sa 1 trillion impeachment. Bigla akong kinabahan. So, Ha? itong budget gagamitin for the impeachment 1 trillion daw ang inaasam-asam na lilikumin para Oo. pambayan. Alam mo, ang daming marites, hindi ko alam. Totally without basis, but it's been maritest. So, ma'am, personally, may preparation ka na sakaling umakyat dito sa Senate yung impeachment? Wala. Wala akong preparation, Pero kasi alam ko kung anong gagawin ko. Nakausap na kayo ni Vice President Sara since yung Oo outburst niya. naman. So, how was it, ma'am? Pero Pwede hindi po- ako Oo naman. Pero ma'am, ano nakikita? Pero hindi pa kami nagkikita Kasi, ewan telepono ko. lang kayo nag-kausap, ma'am? Ha? Yung since yung... Kung maalala, kung nakita ko siya, kailan ko ba siya nakita? Pero ma'am, since nung outburst niya... Kasi panay punta niya sa Davao. At ako naman, wala nang ginawa kundi lumipad sa kasulok-sulukan ng daigdig. So, pero parang tigil naman ngayon. Ano yun, ma'am? May na-workout kayong ceasefire? Parang tigil naman yung sagutan ngayon ng Presidente tsaka ni Vice. Tulad ng sinabi ko, pinagdadasal ko na lang silang lahat. Pero ma'am, ano nakikita mong senaryo? Aakyat kaya sa Senate yung impeachment complaint? Maraming nagpupumiglas, hindi ba? Pero para sa akin, napakalungkot, napakasama para sa ating bansa. Kadami-dami na nating problema. Hindi ba dapat tutukan na lamang yung bigas, yung mga issue ng kuryenteng sintu-sintu at napakamahal? Hindi ba dapat tutukan na lang natin ang ating mga pobreng mga sundalong hindi bibigyan ng kung ano-anong kailangan nila sa West Philippine Sea. Ang daming problema. Hindi ba dapat tutukan na lang yun? Ba't dadagdagan pa natin? Ma'am, ito nga yung Fitch rating, ang sabi nila, a prolonged and fierce Marcos Duterte feud could cause fiscal and economic risks. at Tama, least for nabasa the ko rin yan Philippines. na talagang hindi siya maganda sa ekonomiya. Siyempre, iiwas yung mga nag-i-invest, lokal man o dayuhan, dahil walang kasiguraduhan Di siyempre, kinakabahan sila mag-expand, kinakabahan sila mag-invest. Sayang parang inggit na inggit ako sa Malaysia. Bilyon-bilyon na ang linagay ng Google, ng Intel, ganun din yung Thailand. Bakit tayo nahuhuli? Vietnam, parang ang laki-laki na ng foreign investment nila. Although, sinasabi, may pumapasok rin dito, pero yun nga, napakalalaki ng mga IT investment sa kanila. Ang ganda Pero ma'am, before Mayan, marami nagsasabi na pwedeng may mahalagang role kang gampanan dahil close ka kay BP Sara and then kapatid ka ng Pangulo. May mga appeal na mag-intervene ka para ma-address yung, at ma-prevent yung matagal at matinding bangayan between the two highest leaders of the country. Tulad ng sinabi ko, pinagdadasal ko na lang sila kasi marami yatang nambubuyo So hanggang dasal na lang ma'am gagawin mo. May himala.
Okay, May Ann. Ma'am, sorry, last on my part, babalik ako isa lang sa budget. Sir, ma'am, how can you be sure na pag binalik kunwari sa BICAM ay maaayos? Same members lang naman yung BICAM. So yung nagtutulak ng AKAP, andun din sila, ma'am. And Tama. for sure, di rin naman sila papayag na mawala yun po. I think for that reason, nabanggit na nga ni Pangulo na magla-line item dito siya kung ano man ang mangyari. Kaya parang dapat matauhan na yung mga nagtutulak ng AKAP. Sinabi na ng ating Pangulo wala yan sa NEP, wala yan sa dating budget. Bakit biglang sumulpot yan? Okay, from GMA7. Darlene. Sen, first time ko kasi narinig yung sa 1 trillion na narinig nyo lang po. Follow up ko lang kung yung sinasabi Wala, ninyo na katsismisan lang yun, na mga narinig ninyo tungkol doon sa allegedly Hindi nirelease ko nga na alam 1 kung ano trillion yung para sa trillion, impeachment. ilang bang zero Nakapasok yun? yun sa budget? Sinasabi Hindi, nila? hindi naman ganun. Napaka-literal naman nun. So, paklarify lang po. Ano po ba yung mga... Hindi, biro lang yon. Chismis lang yon. Marites lang. Marites lang. From Abangan ang susunod na kabanata.